Actually, kaya narinig ko sa introduction ni Kuya Jasper, yung encouragement ng kapag ka may mga taong gano'n. Actually, sa buhay po natin, may mga taong ginagamit ang Diyos para tayo ay mapagpala sa kanilang mga buhay. Una, para makapaglingkod, makapagbigay papuri sa Diyos. Isa sa mga lingkod ng Diyos ang nag-encourage din sa akin. No? Talagang lahat ng bagay ay nakita ko sa Kanya. Sa kanyang buhay bilang isang ama, bilang isang kapatid, bilang isang kuya, at bilang isang lingkod ng Diyos, talagang makikita mo sa kanya ang kabutihan ng Panginoon. At kapag sinasabi niya yon sa atin o sa aking buhay, natutuwa ako sa Diyos dahil kitang-kita ko naman talaga sa buhay niya bilang isang encourager. Di ba? Masarap yun eh. Yung makita mo ang isang tao ni-encourage ka, dapat nakikita sa taong nag-i-encourage sa'yo, di ba? Mahirap naman yung encourage mo isang tao tapos di naman nakikita sa buhay mo. Di mo ba? Bawa, sabihin natin sa kapatid ko, kaya Demetrio, Brad, ating ka ng prayer meeting kasi masarap sa prayer meeting. Pero hindi ako nakita sa prayer meeting. Paano siya ma-encourage? Amen. So, hindi ko na nakita nagaya sa kanyang buhay yung kanyang attire kasi napaka-pogi niyang lingkod ng Diyos. No? Pero ang Panginoon napakabuti. Nung nabubuhay pa siya, talagang lahat ng bagay, pagkakakwentuhan mo siya, talagang mapupuno na kagalakan ng puso mo sa Panginoon. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga bagay siyang iniwan na talagang ang Diyos ang laging papurihan at parangalan. Kaya bilang mga kabataan, actually, ang topic natin ngayon na hindi lamang pang kabataan, pero sila, ang pinakasabi nga ng ating master, itong panahon na to ay panahon ng mga new generation. Amen po. So kaya sa mga kabataan, isang araw, darating ang panahon, hanggat wala pa ang Diyos, ayon sa kanyang kalooban, lahat kayo, hindi lamang isang Kristiyano, kundi running for the servant of leader of God. Di ba? Dapat ganoon ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi nananatili bilang isang kahit may edad na. Kasi pagka may edad na, ang isip ng iba, hindi na ako magagamit ng instrumento. Hindi po yun totoo. Na hindi ka magagamit ng Diyos. Ang totoo niyan, pwede ka maging instrumento ng Panginoon hanggat nabubuhay ka. Amen. Kaya sa hapong ito, naway maunawaan natin, matutunan natin sa biyaya at gabay ng Panginoon ang ating pong topic ngayon. Actually, favorite ko din talagang libro ito, na kahit mabalik-balikin ko ito, ay talagang nakakatuwa ang kabutihan ng Diyos dahil, sa totoo lang, tatlo lang kami sa buhay, tatlo lang kami kakasama. Asawa ko, anak ko. So, si Ate Iggy, darating ang araw, magiging isang leader yan ng isang sambahayan. Darating ang araw. So kumbaga, niloob na ng Panginoon na nung maliit pa siya, nag-guide namin siya, naililid namin siya hanggang sa abang siya nag-aaral sa eskwelahan. At ngayon, siya ay nagtatrabaho na, siya na ang gagamitin ng Diyos bilang isang leader ng Panginoon. At kumbaga sa term, natapos na yung aming paglilid sa Kanya. Nabuhay na siya kung anong kalooban ng Panginoon, nakita niya sa aming pamilya, no? Paano kami naglilingkod at sumasamba sa Panginoon, paano nanalangin at nagbabasa ng salita ng Diyos. Dapat ganito rin ang isang ama ng tahanan na lagi tayo nakikita na. Kasi mga bata pa yan, yung mga bagong generasyon. Dapat makita ang mga magulang. Dahil dati ang araw, sila'y magiging pagpapala ng Diyos para sa iba. Kaya masarap mabuhay at kunin ka ng Panginoon, natatapos mo yung misyon kung saan ang Diyos ang napapurihan, nabibigyan ng parangal. God's will encourage you as a servant of Him. Actually, ang Diyos napakabuti, no? Siya lang talaga. Wala nang iba ang pwede mag-encourage sa iyo. Mula nang makilala mo siya, mula nang tanggapin mo ang Panginoong Yesus sa buhay mo, hindi ka niya tinatantanan ng Diyos na laging ini-encourage sa buhay. Kasi bakit po? Bilang tao, marami tayong mararanasan pa sa buhay. Kaya tandaan po natin, ang pangako ng Diyos, ikaw ay hindi tatantanan ng Panginoon habang patuloy na narinito ka at gagamitin ka ng Panginoon para sa kanyang dakilang karangalan, para siya ay mapapurihan. Alam na po natin marahil ang mga bagay na ito, pagka ito na ang pinag-uusapan, kapag ka
encourage. Sinong maaalala natin? Sagot. Sino naalala natin sa book of encouragement o kaya sa lumang tipan na in-encourage ng Panginoon? Joshua, may merienda ka mamaya. Di ba si Joshua? Alam niyo po, si Joshua, alam natin ang istorya ito, siniris na ito ng pastor po natin, ang buti natin pastor siniris na ito, paano si Joshua naging servant, lingkod ng Panginoon. So, isi-share ko lang po sa inyo yung mga bagay na ginawa ni Joshua para papurihan at parangalan ng Diyos. Kahit ikaw, kahit ako, ini-encourage ng Panginoon. Bakit? Kasi meron tayong haharapin. Hanggat tayo na sa mundong ito, may mga bagay pa tayong haharapin para makapaglingkod sa Diyos na kahit mahirap, may mga pagsubok, ang Diyos ang laging backup mo. I-encourage ka lagi ng Panginoon. How many times na in-encourage ng Diyos si Joshua? Sino nakaalala? How many times mula sa chapter 1, ilang beses na pinalakas ng Panginoon? Libre merienda. Diba? 4 times. Diba? 4 times nung in-encourage ng Diyos si Joshua. Bakit? Kasi yung start ng buhay ni Joshua, nung wala si Moses, may mga bagay siyang haharapin. Nabasa niyo po ba? Sa chapter 1 hanggang chapter 22? No? Grabe yung mga, kaya sinasabi na Panginoon sa kanya, magpakatatag ka. Kaya ikaw, kapatid, ini-encourage ka ng Panginoon. Ilang beses ka nang sinabihan ng Diyos na magpakatatag. Amen. Kasi mahal na mahal ka ng Panginoon. Totoo yun. May mga pagsubok tayong kakaroon. Kaya ngayon sinabing magpakatatag ka. Kasi darating ang araw, hindi mo mauunawaan kung anong takbuhan ang gagawin mo sa buhay mo. Di mo si Joshua, buhay sa buhay, patayan sa patayan. Di ba? Pero start pala ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Bakit? Bakit kailangan niya magpakatatag? Kasi may mga bagay siyang susuungin at naniniwala siya, yung nangako sa kanya ay yun din ang nangako sa kanyang leader na si Moses. Kaya sa mga life group leader, encourage niyo po ang inyong mga life group member. Nawa makita ito sa buhay natin. No? Sana yung spiritual life natin, matransfer natin sa buhay ng mga life group member natin. May mga idea na po ba kayo? Kung sino ang gusto nyo maging Caleb? O kung sino maging, sino ba ang magkasama si Elijah, si Eliseo, na isindin Pastora Lily, di ba? Sino sa panahon natin ngayon, bilang isang life group leader, sino ang gusto mo maging katandem? Na patuloy na lalago ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang sabi nga lang ang panalangin nga po natin sa church na to, end of year of 24, dapat meron ng mga bagong life group leader. Amen. Si Joshua, yun ang kanyang buhay. Mula sa buhay ni Moses, siya ang ipinalit ng Diyos para sa dakilang pangako ng Panginoon. Ang sabing ganon, why did God call Joshua? No? Bakit nga ba tinawag si Joshua ng Diyos? Sa isang magandang layunin, sa isang napakagandang gawain, na bagamat napakahirap, pero ang Diyos ang patuloy na nagbibigay ng lakas sa buhay ni Joshua. No? Pinapalakas siya ng Panginoon. Tayo, di ba? Bakit tayo tinawag ng Diyos? Para lang maligtas ba? Para lang ba sa kalalagayan na tayo ay maging isang Kristiyano? Tinawag tayo ng Diyos, like Joshua, i-lead ang kanyang people, ang kanyang mga tao sa isang kalalagayan kung saan ang Diyos ay mapaparangalan. Kaya si Joshua ay tinawag ng Diyos para sa kanyang dakilang layunin. Ang sabing ganon, to raise up and lead His people. Parang sa panahon natin, as a life group leader, tinawag ka ng Diyos para i-lead ang mga kabataan, mga katatayan, mga kananayan, lahat ng Kristiyano,
i-lead sa kadakilaan at kabutihan patungo sa Diyos. Amen. Kaya malaki ang gampanin ng isang leader sa kapanahunan po natin. Isa ito sa pinaka-responsibilidad ng isang manggagawa ng Panginoon. At kahit ang mga Kristiyano ngayon, hindi lang siya, kaya nabanggit ko po kanina, hindi lang siya dapat Kristiyano lang. Di ba siya sa atin ni Pastor na nakaraang Sunday, moving faith? Dapat hindi ka nakaupo lang. Dapat itong taon nito, pagtapos ng taong ito, may panibagong Joshua, may panibagong Caleb, may panibagong Eliseo na maglilingkod sa Panginoon at ikaw at ako ay maging instrumento ng Panginoon. Kaya tinawag ng Diyos si Joshua at hinirang bilang isang leader ng isang bansa para pangunahan ang mga Israelita pagtawid sa ilog ng Jordan. Kaya makikita natin ano yung mga bagay na matututunan natin sa isang napakahusay na leader ng Panginoon. Ito, isa-isayin po natin. No? Yung matututunan po natin sa mga bagay na ito, unang-una, dapat meron tayong commitment to God. No? Bakit tinawag ng Diyos si Joshua? So, isa sa nakita ng Diyos, ang kanyang puso dapat may commitment. Napakahalaga nito sa isang Kristiyano sa kapanahonan po natin. Magkaroon tayo ng commitment sa Diyos. Ano po ba yung commitment? Halimbawa, si Peter at si John, pinagkatiwala ng Diyos sa buhay nila, ang ating mga katatayan. So, inililid natin sila. Dapat yung katulad natin, mga leader, meron tayong commitment. Makita nila yung commitment natin sa Diyos. Nang ganun, ma-transfer yung ating buhay sa kanila. Amen. Hindi natin sila maililid sa isang kalagayan patungkol sa paglilingkod sa Diyos kung mismo ang nangunguna ay walang commitment sa Panginoon. Kahit Christian, paano ka pa lalago sa isa pananampalataya sa Diyos kung wala kang commitment sa pagbabasa ng salita ng Panginoon? Amen? Ang commitment mo lang basahin ang salita ng Diyos pag Sunday. Pag Monday to Saturday, wala ka ng commitment na basahin ang salita ng Panginoon. Ito ang isang bagay na makikita natin sa buhay ni Joshua. Bakit sinabi ng Panginoon? Basahin mo ang mga nakasulatan. Dili-dilihin mo iyon. Araw at gabi. Di ba? Actually, si Joshua, ang hawak niya, batas ni Moses. Pero tayo, praise the Lord, Biblia, from Genesis to Revelation, mababasa natin ang dakilang plano ng kalooban ng Diyos sa iyo at sa akin at sa mga tao na inilalapit ng Panginoon. Isa ito sa makikita natin sa buhay ni Joshua, yung commitment. Nawa, makita rin ito ng Diyos sa puso natin. Magkaroon tayo ng commitment. Actually, kaya tapos na sa mga bata, sasalubong ko kayo na papunta ako rito, tinatawag nila, Kuya, may samba ba? Ba? Bata pa lang, yung commitment na pagsamba sa Diyos, namumutawi na sa kanilang mga labi. Kaya bilang isang Kristiyano, nawa, nasain po natin, lagi natin ipanalangin sa Diyos na magkaroon tayo ng commitment. Pangalawa, makikita natin sa buhay ni Joshua, yung complete obedience. Alam niyo po yon? Yung kumpletong pagsunod sa Diyos. Hindi na siya nagtanong, bakit Panginoon? Bakit 4 na beses mo kung sinasabihan na magpakatatag? Ano bang pagsubok ang mararanasan ko? Di ba? Pero hindi, complete obedience. Alam niya yung paghihirap, nakasusuungin niya. Kasi sa simula pa lang, sa buhay pa lang ni Moses, nakakaranas na siya ng digmaan. Siya yung isang soldier na talagang lagi nasa front line. At kitang-kita ng Diyos ang kanyang puso. At bilang mga Christian o life group leader, dapat naka-frontline lagi ang puso natin sa pananalangin sa Diyos. Ipinapanalangin ng mga taong inilalapit ng Panginoon. Isa sa panalangin po namin ngayon bilang mga katatayan, sabi ko, Panginoon, saang tahanan mo kami dadalin kung saan hinugna ang puso na tatanggapin ka bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Dapat ganun, may mga bagay tayo ipinapanalangin sa Panginoon bilang isang Kristiyano.
Dapat yung complete obedience natin sa Diyos. Hindi dapat ito pagka meron lang tayong kailangan sa Diyos, tsaka susunod ang isang Kristiyano. Tingnan natin ang plano ng Diyos sa buhay mo at sa buhay ko. Sana makita natin yon. Magkaroon tayo, panalangin natin na magkaroon tayo ng complete obedience. Pangatlo, complete submission to God. Di ba? Yung pag-submit sa Diyos, yung alam mo na mayroong pagagawa sa iyo ang Panginoon, hindi mo na kailangan, sila na lang kaya, mga ganong term. Alam mo, mayroong gagawin ng Diyos, may ililigtas ang Panginoon, may iahango ang Diyos, at kailangan ng isang tao na mag-lead para ipakilala ang Panginoon, dapat nasa atin mga buhay yon bilang isang Kristiyano. Kaya nakatutuwa kung babasahin natin ang buhay ng isang lingkod na ito na in-encourage ng Panginoon at nakita ng Diyos paano ito nag-submit ng kanyang buhay sa Diyos. Di ba? Kitang-kita natin yan kapag binabasa mo ang Book of Joshua. No? Sabi ko nga sa asawa ko, ang hirap pala mag-aral sa maliit na yung dagit-dagit ang bahay. No? Hindi ka makapag-concentrate. Ang daming distraction. Kaya tayo madaling araw ka mag-aaral. Sa salita ng Panginoon. Madaling araw ka mananalangin. No? Bakit? Kasi kailangan mo yun eh. Kailangan mong isubmit ang sarili mo sa Diyos. Paano ka tutularan ng mga life group member mo kung hindi mo sinasubmit ang buhay mo sa Diyos? Dapat makita ito ng mga life group natin. Ay, si Kuya Jasper. Kaya nga sabi ko kay Jasper, ang sarap nung kanyang ibinigay ng Diyos yung awitin. So, paano niya ito isi-share sa mga life group member niya? Paano ito idinil ng Diyos sa kanyang puso? Napakasarap nun. Yung idil ka ng Diyos isang kalagayan tapos isi-share mo sa yung life group member. Diba? At end of year, makikita mo sila nagiging instrumento na ng Panginoon. No? Bata pa lang talagang, edad pa lang talagang nagiging pagpapala sila ng Diyos. Leader na ng gawain ng Panginoon. Kaya kailangan natin ang mga bagay na ito. Submit completely. No? Dapat meron tayong ganitong puso na handa magpasakop sa Diyos. Joshua, makikita natin no, sa buhay ni Joshua. Joshua spent time seeking God will before. Joshua spent time speaking God's will before he crafted any plans. Dapat meron din tayong ganong klaseng pananaw sa buhay. No, bilang isang lingkod, bilang isang Kristiyano, dapat lagi nating hinahanap, no? Lagi nating inuuna ang Diyos yung kanyang kalooban bago doon sa mga plano natin, no? So napakahalaga nun bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Panginoon. At dito matututunan natin pa sa buhay ni Joshua. Ayan. Una, di ba, makita natin paano siya tinawag ng Diyos, no? Yung plano para maging pinuno, pangunahan ang Israelita. So, kailangan nating matutunan ang mga bagay na to. At nabanggit natin yung tatlong bagay na ito, yung commitment, yung complete obedience, yung complete submission sa Diyos. So talagang sa Kanya lang tayo lagi aasa at magtitiwala bilang isang mananampalataya sa Diyos. No? Joshua lead his by example. Ito isang mabuting blessing sa buhay natin. No? Sana yun din ang maging pananaw ng buhay natin. No? Yung i-lead natin yung mga life group natin as an example. Paano tayo maging example? Sa pamilya, sa kaibigan, sa mga karatig bayan, karatig baryo kung tawagin yung Tagalog, no? At higit sa lahat, sa mga ipinagkatiwala ng Diyos sa atin dito sa loob ng gawain ito. Paano natin sila ililid?
Si Joshua, nilid niya ang bansang Israel sa pagtawid sa ilog ng Jordan. No? Kasi buong buo ang kanyang pananampalataya sa Diyos, buong buo ang kanyang pagmamahal at pagkakilala sa Diyos na nagpatuloy na nag-i-encourage sa Kanya. Kaya tandaan po natin, anumang mangyari, ang Diyos ay mananatiling laging kasama mo. Huwag mong sabihin, huwag nating isipin, huwag nating, ba tawag ito? Isipin o, mapahit bang term? Yung, huwag isipin, huwag alalahanin na para bang iniwan ka ng Diyos. Hindi po totoo yun. Kasi mula nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, siya at ang banal na Espiritu ng Diyos ang laging gumagabay sa atin. So si Joshua ay isang lingkod ng Diyos para maging isang example sa bansang Israel. Amen? So inilid niya ang bansang ito patungo sa lupang pangako na ibinigay ng Panginoon. So paano nating ililid ang mga tao sa buhay na walang hanggan? Amen. Kung wala tayong pag-share ng gospel sa kanila, kung hindi natin sila natututukan sa panalangin, kung hindi natin napapaabot sa kanila ang kalooban ng Panginoon, hindi magiging ganap na servant leader ng Diyos kung hindi na ililid ang mga taong inilalapit sa Kanya ng Panginoon. Kahit sa pamilya, paano mo ililid ang pamilya mo para sa Diyos? Hindi natin pwedeng iasa sa mga lingkod ng Panginoon dahil may kanya-kanya tayong responsibilidad. Ay, si kuya na lang bahala sa tatay ko. Ay, si pastor na lang ang bahala sa kuya ko. So, nandyan tayo. Kaya tayo tinawag ng Diyos. Ilang beses tayong tinawag ng Panginoon para sa kanyang layunin. So isa sa makikita natin mula sa aklat ng Joshua, paano niya inilid ang bansang Israel sa pagtawid sa Ilog Jordan patungo sa lumang pangako. Joshua held his team accountable for the choices by exhorting them to purify themselves before the Lord. No? Dapat makita natin ito, no, bilang isang Kristiyano, bilang isang lingkod ng Panginoon. So, magkaroon tayo, no, ng accountable, no? Ng choice, yung bang sasabi, di ba? Papakita mo sa kanila. Totoo yun eh, kasi alam nyo, naramdaman yung kapag may wala kang nakita sa tupa o sa member, di ba? Parang, ano nangyari? Iniiyak sa Panginoon. At isa yon sa gawain ng isang lingkod ng Panginoon. Yung magkaroon ka ng accountable for their choices by exhorting them to purify themselves before the Lord. Dapat sa ating gano'n, as a Christian, no? Dapat may gano'n tayong katangian. Meron tayong gano'ng ginagawa sa harapan ng Panginoon. So, si Joshua ay tunay na masasabi nating napakahusay na lingkod ng Diyos. Dahil from chapter hanggang chapter 22, makikita natin ang kanyang katangian pa sa kanyang buhay bilang isang lingkod ng Panginoon. Sa chapter 1, verse 5, Joshua was a loyal follower. Makikita natin yan, yung mga bagay na yan sa buhay ni Joshua. Mabasa natin yan sa Joshua chapter 1 verse 5, yung pagiging isang niyang tagasunod sa Diyos. No? Amen. Amen po ba? So nawa ito rin na maging pananaw natin. Yung maging followers ka ng Diyos, no? No, yung lagi mo nauunawaan, hinihingi mo ang kalooban ng Panginoon. Makikita pa natin dyan, Joshua was a humble servant. Mababasa natin yan sa chapter 7, verse 6. Na kapag nakaranas siya ng mabigat na pagsubok sa buhay, isang bagay ang kanyang ginagawa. Nagpapakumbaba sa Diyos. Nananalangin sa Diyos.
inihingi ang biyaya at habag ng Diyos. Nawa, ganito rin sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kung ang tatay mo, ang nanay mo, ay hindi mo nakikita at gusto mo sila makakilala sa Diyos, simulan mong magpakumbaba sa Panginoon. Ipanalangin sila sa Diyos. Huwag kang manghinawa. Ididil ng Diyos, sasagutin ng Diyos ang panalangin mo. Bakit? Nakikita ng Panginoon yung puso mo. No? A humble servant. As a life group member, life group leader, nawa may ganitong klaseng puso ang ating mga buhay. Ipanalangin natin sa Panginoon. Pangatlo, trusted in the Lord. Mababasa rin natin yan sa aklat ng Joshua sa chapter 1, verse 13. No, yung ipagkatiwala. No? Pagkatiwala sa Diyos. Yung like kang umaasa sa Panginoon. Hindi ka aasa doon sa karunungan mo. Hindi ka aasa sa mga bagay na nasa iyo. Bakit? Kasi hindi namang ililigtas na mga bagay na yan ang mga pinapanalangin mo sa buhay. Hanggat nakikita ng Diyos, yung puso mo at ang puso ko na nagtitiwala sa Panginoon, God ang tunay na aabot sa iyong mga panalangin. Amen po ba? So kaya mga nanay, mga tatay, mga kabataan, kuya, ate, may mga responsibilidad tayo. Hindi lang tayo Christian pag Sunday. No? Meron tayong gampanin. Kaya tayo inaaral mula sa salita ng Diyos dahil ang plano ng Diyos sa iyo at sa akin naway maganap. Amen. Amen po ba? So, Joshua was faithful. Naging matapat si Joshua sa kanyang buhay. No? Hindi siya tumalikod sa Panginoon na kahit nagkaroon siya ng problema sa chapter 7. Alam niyo po ba naging problema sa chapter 7? Siniris to ni Pastor Jim. Sa Joshua chapter 7, ano naging problema niya? Bakit ipinakita yung kanyang kababaan bilang isang lingkod ng Diyos? Di ba may isang miyembro sa kanila na nanaig sa labanan at itinago yung mga bagay na maganda sa kanyang paningin. Maraming Christian sa panahon natin. Itinatago ang mga bagay na gusto nating makita. Kinuha niya yung bagay na sinasabi ng Diyos, huwag kayong kukuha ng kahit anong bagay. Pero kinuha ng isang miyembro ng lahi ni Joshua, no? Ng group ni Joshua, yung hindi gusto ng Panginoon. Kaya nung malaman ni Joshua na nadaig sila sa napakaliit na bansa, natalo sila. Sabi nga nung isang servant niya ron, huwag na po kayong padala ng maraming sundalo. Liit lang nung bansa eh. Tama na yung 2,000. 3. Pero dahil may ginawa, bago makipaglaban, bago makipagdigmaan, sa maliit na bansa, may nag-commit ng isang bagay na hindi nakalugod sa Diyos. Ang daming nadamay, namatay. Ang daming namatay. Kaya dapat ingat ang isang Kristiyano sa kapanahonan po natin ngayon. Minsan, ang dami ring nadadamay. Alam niyo po ba yon? Na minsan tayo parang hindi na tayo nagkakasala, no? Ingat po tayo. Lalo sa paligid natin, sa pamilya natin, dapat maging maingat din po tayo bilang isang mananampalataya ng Panginoon para sila'y mawin sa Diyos. Nung malaman ito ni Joshua, nagpatira pa siya sa Diyos. Nag-pray kasama ang kanyang mga leader ng grupo ng digmaan. At kinumpes ang kasalanan, nag-confess sa Diyos at sinabi ng Panginoon sa kanya, tumayo ka nga dyan. Di ba? Ang galing ng Diyos, no? Encourage ulit siya. Tumayo ka nga. Parang sabi sa atin ng Panginoon, nabuwal ka, nanghina ka sa pananampalataya mo, nakalimutan mo yung kalooban ng Diyos, sabi ng Panginoon, tumayo ka nga dyan. At nandyan lang Diyos sa harapan natin. Handang palakasin muli tayo ng Panginoon. At ito yung nabanggit natin kanina, yung Joshua was obedient. Amen. And Joshua, prayerful leader. Dapat may ganyan. Dapat hindi lamang ito nakikita sa loob ng church. Dapat sa loob ng tahanan nakikita ang nanay na nanalangin.
Dapat nakita ang tatay nananalangin. Ang kuya, ang ate, dapat nananalangin sa Diyos. Hindi lamang sa simbahan nananalangin. At pag araw ng prayer meeting, dapat mas makita ng Diyos yung pagiging obedient natin sa Kanya. Kasi dito po talaga lalago ang pananampalataya ng isang Kristiyano. Amen po ba? Amen po. So naunawaan po natin, ang panalangin na hindi lamang sa isang pastor, leader, lahat tayo. Tingnan niyo po katabi niyo. Panalangin niyo yan. Aabangan kayo ng Diyos kung ipapanalangin niyo yan. Amen. So, dapat prayerful ang isang Kristiyano sa tulong at gabay ng Banal na Espiritu ng Panginoon. So, dapat maunawaan natin ito ng ang mga bagay na ito patungkol sa buhay ni Joshua. So, mababasa natin yung was faithful sa chapter 1, verse 19. Basahin nyo lang po, sulat nyo lang po yung verse. Joshua was obedient sa chapter 1, verse 7. At ito isa sa maganda na makikita natin sa buhay ni Joshua. Sabing ganon, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Amen. Sana yun din ang panalangin ng puso natin. Magkaroon tayo ng takot sa Diyos and the same time magkaroon tayo ng, ang sabing ganon ay serve Him with all faithfulness. No? Makapaglingkod tayo sa Diyos, no? Nang may katapatan. Sabi ko nga, sana hindi tayo ganun sa mga nakaraang panahon, no? Yung servant church, dapat ngayon, di ba na, servant God, God's servant tayo. Kasi makikita natin kapag ka-servant God ang isang Kristiyano, may paglagong spiritual. Alam niyo po yung mga ibang nakaranas ng kaligtasan ng Panginoon dahil sa puro gawain lang, di ba? Narinig na nga natin minsan yon sa mga magulang, sa buhay ng mga kabataan, na baka sinasabi, ano bang church na, ang daming gawain lang, ginagabi. Servant church kasi. Pero kung God's servant, lalago ang pananampalataya ng isang kabataan, ng magulang, at hindi sila maaapektuhan. Kasi merong spiritual na pangyayaring nagaganap. Laging may spiritual leading ang Panginoon. Amen. Di ba sinasabi natin na wala lang gawain sa church? Kailangan natin paglilinis. Pero dapat meron laging spiritual na pag-angat sa Panginoon. Amen. Sa lahat ng gawain, dapat may mga bagay na patungkol sa paglilingkod sa Panginoon, may patungkol sa paglagong spiritual. Kaya maraming kabataan dati, hindi nakapagpatuloy sa Diyos. Bakit po nakakalungkot? Naadlangan ng magulang. Kasi mga kabataan, ba't gabi ang church yan? Activities yan. Gabi na ako magsiuwi yan. Ano nasa niyo yun? No? Noong kapanahon namin, ganyan mga kabataan. Buti na lang, may mga kabataan noong kapanahon na natin, mga nagpapastor na ngayon. Purihin ang Panginoon. Palapakan natin ng Diyos. Kaya yung mga kabataan na yan, magiging instrumento rin ng Diyos yan pagdating ng araw. Ang mga yan ay magiging pagpapala ng Diyos. So, kaya bilang isang lingkod ng Diyos, no? Napakahalaga na lagi nakatutok yung ating pong buhay doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya si Joshua, no? Sabi ko kanina, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. At ito pa sa mga makikita natin mula sa aklat ni Joshua, yung choose who they will serve. No? Nabanggit niya to, di ba? Saan niya binanggit ito? No? Yung choose who they will serve. Di ba? As for me, di ba sabi niya? Pinapipili niya ang bansang Israel. Saan kayo maglilingkod? Ang karanasan ni Joshua ay napakalalim sa Diyos. Kaya nung bandang habang siya nabubuhay, ay lagi niyang inililid ang Israel sa mga bagay patungkol sa Diyos. At bilang isang tatay, nanay, Kristiyano, leader ng isang gawain ng Panginoon, dapat meron din tayong ganong klaseng puso
Panalangin natin sa Panginoon na mai-lead ang mga taong inilalapit ng Diyos sa atin upang siya ay patuloy na maparangalan at mapapurihan. So, isa ito at makikita natin yun nga yung pagiging prayerful ni Joshua sa chapter 7. That time na may mga problem, may mga troubles na naharap, hindi siya nawawalan ng pag-asa. Alam niya ang Diyos ay kasama niya kasi 4 times siyang sinabihan ng Panginoon. 4 times siyang in-encourage ng Panginoon na magpakatatag. Kaya ikaw, God, ano yung title natin? Ayun, God will encourage you as a servant of God. No? Dapat ganun. Huwag mong hayaan na laging i-reject yung mga bagay na inaalaw ng Diyos sa atin. No? Sabi ko nga sa panalangin ko, Panginoon, yung anak ko, malaki na, nagtatrabaho na. Yung asawa ko, maganda pa din. Ba? May hinilit na silang mga tao mula sa Panginoon. Kumbaga tapos na, tatlo na naman kami, di ba? Yung pagiging isang tatay kong Kristiyano na ipakita ko na sa asawa ko, sa anak ko. Purihin ng Diyos dahil ang mga lingkod ng Panginoon, yung mga panahon namin, mga nakadaang taon, ay nagbigay ng encouragement sa buhay namin. At nakita namin ito sa buhay nila. Paano sila nabuhay bilang isang magulang na pinangunahan yung pamilya. Kaya masarap mag-encourage ng isang tao kung ang buhay mo ay nakikita niya na tama. Kasi sa panahon yan, dami nag-encourage ng buhay ng ibang tao. Gawin mo ito. Pero pag sa kanyang problema, question, di ba? Parang hindi kaya. Kaya sa buhay ng mga taong naging instrumento ng Panginoon, nawa matransfer iyon sa buhay natin at sa kapanahonan natin hanggat buhay pa tayo ay maging pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Kaya tandaan natin ang buhay ni Joshua bilang isang kahit kasi bisa yung mga taong ngayon, may edad na ako, paano yan? Hindi ko na kaya eh. Marami tayong pwedeng gawin para sa kalooban ng Panginoon. Marami tayong dapat na isaalang-alang para sa Diyos. Hindi tayo kailangan mabuhay na hanggang doon na lang sa nais natin. Kundi mabuhay tayo doon sa dakilang plano at kalooban ng Panginoon. Amen po ba? So, kaya sinasabi ni Joshua, ay pinapakita ng banal na kasulatan sa buhay ni Joshua, yung kanyang pagiging isang leader. No? Ayan, kita nyo? Ka, ituturo natin yung tamang prinsipyo ng Diyos. Lumayo man sila sa paningin natin, maglakbay man sila sa mundo at wala pa ang Panginoon, mananatili ang pangako at kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit po? May isang leader na katulad ni Joshua na naging instrumento ng Panginoon sa buhay mo. Amen? Kaya huwag natin sayangin yung panahon natin. Isa sa nakakalungkot,
Sabi ko nga sa Panginoon, Lord, pwede na. Pwede na akong lumisan. Kasi mahirap yung lumisan ka sa mundong ito, no? Na punong-puno yung kaisipan mo ng Panginoon, kailangan ko pang lakas para paglingkuran ka. No, yung nasa time na kukunin na ng Diyos yung buhay mo, tsaka mo lang masasabi na, Panginoon, gusto ko pang maglingkod sa iyo. Kaya hanggat may buhay, naririto, wala pang, kumpleto pa ang kalakasan at katawan natin, maging instrumento na tayo ng Panginoon. At bilang mga lingkod ng Diyos, dapat lagi natin nakikita kung ano ang ginagawa ng mga disipulo o mga lingkod ng Panginoon para sa ipapurihan at parangalan. Kaya sa buhay ni Joshua, sa chapter 24, no, talagang matutuwa ka sa Diyos sa kanyang buhay. No? Hindi siya tumalikod sa Panginoon. Hindi siya huminto sa ministry na ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon. Hindi niya sinabi na, Panginoon, pahinga muna ako. Hindi niya sinabi sa Diyos ang mga bagay na ito. Kundi nakita natin hanggang sa dulo ng kanyang buhay, sa loob ng 110 taon ng kanyang buhay, punong-puno ng pagpupurit pa salamat ang kanyang buhay sa Diyos. Kaya bilang isang lingkod ng Panginoon, nawa matutunan natin papaano sila i-encourage sa paglilingkod ng Panginoon. Amen. Tayo saglit tumayo.